boses ah. Sarap talaga magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Thank you, praise and worship team. Sa mga awitin ninyo ay tapos na po ang message. Kasi nandoon po ang lahat ng inawit nila. Yun po ang message natin ngayong araw na ito. Hallelujah. Sige po, pwede po tayong tumayo at basahin po natin ang ating text for today. Wala nang patumpik-tumpik. Diretso na tayo sa... Ako may mga Bible kayo, cellphone apps, kung mayroon man. Sige po, sabayan niyo po akong basahin. Samahan niyo po akong basahin ng ating text sa Psalms 139, 23, verses 23 to 24. Sige po. 23, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. 24, see if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Amen? Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naririto po kami ngayong umaga. Tunay na nagpapasalamat kami dahil binigyan mo ulit kami ng pribilehiyo upang makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa simula ng aming service na ito at hanggang ngayon ay naririto ka at alam kong ikaw ang gumagabay sa amin. Salamat, dear sweet Holy Spirit, dahil alam ko na gagabayan mo kami at ikaw po ang aking magiging tagapagsalita. Gamitin mo lang po akong tungtungan ng iyong mga paa upang maipahayag ng maayos ang magandang balita sa mga anak mo dito sa Jeco Heart Church. At kung may makapanood man ito sa YouTube, nawa, dadaloy din sa Kanya ang pagpapala. Maraming salamat po, Ama. Ikaw lang po ang siyang aming itataas sa umagang ito. Ikaw lang po ang aming papurihan, ikaw lang aming luwalhatiin. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan lamang ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pwede na po tayong umupo. Kunting confession lang po. Totoong hindi medyo, wala po akong tulog. Kaya ganito siguro yung boses ko. Wala pa akong tulog. Kasi po, talagang ang kaaway, ramdam ko. Ramdam ko siyang gusto niya akong sinuin na hindi po ako makatayo dito. Last time, thank you po kay Pastor Abet na sinalo niya ako. Nagkasakit din po ako noon. Medyo lang, hindi naman ganun kagrabe. At ngayon, muntik-muntik na naman na hindi ako makatayo dito. Dahil sa isip po natin kasi talagang sumusugod ang kaaway. Sa isip natin siya nag-uudyok ng masama, na isipin natin na huwag na lang kasi ganun, so on and so forth. In so many reasons na ako lang nakakaalamat ng Panginoon. Sinare ko lang sa inyo na wala akong tulog. Pero yung akin at ang Panginoon, ako na lang po ang nakakaalam. Tama po? Amen. Okay, the title of our topic for today or our message for today is Search Me, God. Search me, God. Sabihin nyo nga, Search me, God. Willing ba kayong magpa-search kay God? Willing tayo. Di po ba? Kanina yung kanta natin, suriin mo ako, siyasatin mo ako. Di ba? So, sa kanta pa lang, na-bless na tayo, nandoon na yung message niya, na magpapasuri tayo sa Panginoon. Okay po. Ito pong ating binasa kaninang text, ito po ay conclusion na. Kasi, ito na po yung huling verses ng Psalms 139. Okay po? Ito po ay prayer ni David. At ang prayer ni David po, kung atin pong alamin ang kwento ng buhay ni David, David is a man after God's own heart. Kanina sinabi din dito, pinili mo ako, sabi sa kanta, pinili mo ako at inilagay mo ako sa iyong puso. Ang ganda ng mga kanta kanina. Tugmang-tugmang talaga dito sa ating mensahe. Okay po. Ito po ay a heartfelt prayer of King David in which he asked God to search his heart and reveal or expose any impure motives or actions.
David recognizes that God knows him intimately and God desires David to be pure and righteous before him. This passage emphasizes the importance of self-reflection and repentance, and as well as the power of God to transform our heart. Kung si David po ay ganun manalangin, no? Kung ganun si David, ganun siya manalangin, ganun siya ka-prayerful. Bakit po? Alam ng mga pastors na nandito sa harap, ito po para doon sa mga hindi nakakaalam. Bakit ganun na lang si David ka-prayerful? Kasi po, alam ni David na wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit anong gawin niya, magtumbalelong pa siya. Kahit siya pa yung man after God's heart, own heart, ay wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. At kung bakit gano'n na lang mag-worship si David, kasi po alam niya, dahil madami nang dumaan sa buhay niya noong paman. Marami siyang ginawang kasalanan. Kung alam natin ang ginawa ni David na kasalanan, na nakiapid siya, or hindi lang basta nakiapid, naging asawa pa niya si Bathsheba. At pinapatay pa niya ang asawa ni Bathsheba na si Urias. Siya ang mastermind, no? Murderer. Pero, kahit gaano pa man kalaki ang kasalanan niya, kahit ano pa man ang ginawa niya in the past, ay pinatawad pa rin siya ng Diyos. Kasi nga, every time na may problema si David, every time na siya ay nangangailangan ng tulong ng Diyos, every time na may gulo, every time na kung ano man, difficulties in life, anxieties or problems, si David po ay pumupunta sa Diyos. Hindi po siya nagsasabi dun sa kanyang mga general na, huy, alam nyo, may ganito, tulungan nyo ako. Walang ganon. Hindi siya pumupunta sa ibang tao para magsabi na kung ano man ang problema niya. Kay Lord po siya pumupunta. Nagpipray, nagpapakumbaba, humihingi ng tulong. At ang pinakamaganda kay David, kasi po siya po ay yung taong hindi nakakalimot sa lahat ng ginawa sa kanya ng Diyos. Maliit man o malaki, si David po ay pinaalala niya ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Of course, ang lahat ng mali, ang lahat ng kasalanan may consequences po. Di po ba, namatay nga yung anak ni David kay Bathsheba. Yun po ang consequence na natanggap niya. Pero, dahil siya ay nagpakumbaba, humingi ng tawad dahil na-recognize niya. Na-recognize at na-realize ni David kung gaano siya makasalanan, humingi siya ng tawad sa Panginoon at pinatawad siya. At patuloy siyang ginamit ng Panginoon. Ganon din po tayo. Ganon din po tayo mga kapatid. Kahit anuman kalaki ang mga kasalanan natin from our past life. Ako, ang dami kong kasalanan sa past life ko. Kung sasabihin ko siguro sa inyo, baka sabihin nyo, ganyan pala siya. Ayoko na nga dyan. No? Kasi tao tayo. Pero ang Diyos hindi na inayawan si David. Hindi niya hinusgahan. Bagkos, tinulungan niya na matupad o matuloy ma-fulfill ang purpose at plano ng Diyos sa buhay ni David. So, ang kailangan lang natin ay magpakumbaba, humingi ng tawad, kung sincerely. Hindi lang yung tawad-tawaran lang, hindi lang hingi-hingi lang ng tawad-tawad, kundi, eto na naman ako. Pagka wala akong kain, ganito. Pagka hindi ako kumain, ganito. Maano sa bibig. Tubig. Please, Papa. Wala nga akong boses kaya thank you. Wait lang ha. Bago natin umpisahan. Maayos tayo. Okay. Okay po. So, dito na po tayo sa ating topic for today, sa ating message for today. Okay po. Ang sabi po dito, ang tatlong bagay, meron tayong tatlong bagay. Nakita ko yung tatlong bagay. Nag-remind sa akin na may tatlong bagay tayong dapat pag-uusapan. Okay po, meron tayong tatlong bagay na dapat pag-usapan ngayong umaga. At ito sana ay maging lesson sa atin at may pamuhay natin sa araw-araw ng ating buhay. Okay po? Kasi po
Kung tayo nakikinig lang, tapos palusot lang natin sa ating kabilang tenga, edi para lang tayong hangin na dumaan. Okay po? Sige. May tatlong bagay tayong dapat pag-usapan. Ang number 1, ask God to search your heart. Why? Bakit sinasabi natin na suriin mo, siyasatin mo ang puso ko, Diyos? Ayan po sa ating verse 23a. Ayan po, ask God to search our heart. Ang ating pong, kung bakit po? Because only God knows your heart. Only God knows your heart. Ako hindi ko rin alam yung puso ni Ricky kung ano ba talaga. Baka mamaya di ba? Kasi tayo, individual tayo Meron tayong personal relationship with God. Hindi tayo yung sama-sama na, Lord, kami ni pareho kami ng faith. Hindi wala pong ganon. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang saan at kung gaano ka katotoo sa Kanya at kung anong laman ang puso mo. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Okay po, ang sabi nga po sa Jeremiah 17:9, sorry, hindi ko po nalagay sa aking PowerPoint. Ito po, basahin ko na lang po. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ay, grabe. No? Ang puso ay mapanglinlang at sobra po ang kasamaan niya. Ayan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Beyond cure, walang kagalingan, walang gamot na pwede pala diyan sa pusong mapanlinlang. Who can understand it? Who? Sino ba ang pwedeng umintindi sa puso natin? Sino ang nakakaalam ng puso natin? Siyempre, ang Diyos lamang. At ang ating pangalawang dapat nating tunghayan at talagang ilagay natin din sa ating puso. Because, di ba sabi natin kanina, only God knows your heart. Okay. Because God knows everything in our life. Because God knows everything in our life. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Wala. Sa ibang tao, may secret tayo. Pwede tayo mag-secret. Pwede ako mag-secret kay Ricky. Diba? Pero sa Diyos, hindi po tayo pwede mag-secret. Walang secret sa Diyos. Alam niya. Kung babasahin po natin ang Psalms 139, no, mahaba na, baka abutin tayo ng umaga. So, ang mangyari po, kung dumating po kayo sa bahay mamaya, please, try niyo pong basahin. Ang ganda-ganda po. Yung mga kinanta po natin kanina, nandito po sa Psalms 139. Okay po? Ang sinasabi po nito ni David, sige akin na lang i-summarize, no? Ang sinasabi po dito ni David na ako'y iyong, sa Tagalog po, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim o yawi. Kinanta natin, di ba? Ang lahat kong lihim o yawi ay tiyak mong nalalaman. So, meron ba tayo may tatago sa Diyos? Wala. Sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa mga ka-sisters natin, ka-brothers natin, pwede tayong magtago. Pwede tayong kunyari, wala na lang kunyari, kasi wala namang kunyari dito, totoo naman lahat. Sige, walang kunyari, kasi pangit pag kunyari, talaga nagkukunyari. Baka ako magkunyari na rin. Okay. Ang isang tao pag nakita mo, na tumutulong siya, na talaga namang bigay todo, no? Nakasmile pa. Wag na lang yung iba nagpapapicture pa para may ebidensya. Iba naman yun, no? Nagpapapicture pa sila, magtumulong sila, di ba? O wala tayong ganon, hindi tayo ganon. Hindi natin gawain mag-acknowledge pa tayo dahil tumulong tayo. Kung pwede nga lang sikreto na ang Diyos lang nakakaalam na tayo tumutulong sa ating kapwa. At yun po kasi naman, ang dinisign niya sa atin. Di po ba? Hindi naman niya tayo dinisign ng mga maramot. Although mayroong maramot. Mayroong maramot. Okay po. Okay po. Ang ibig po sabihin dito po, na ang tao, pwedeng ipakita niya na ang galing-galing niya, tumutulong siya talaga, pero deep inside, naiinis siya. Hindi niya pala gusto yung ginagawa niya. May ganung tao po, siyempre ang tanda ko ng ito. Ang tanda ko ng ito, hindi ko pa bala alam yan, lalo na sa showbiz ako galing, ang daming iba't ibang klase ng tao doon.
Dami-daming iba't ibang klase ng tao na mapapaganon ka na lang. Okay, akala mo ang bait-bait, pero hindi pala. Sana walang ganun dito sa atin. Kung may ganun man dito po sa atin, hilingin natin sa Diyos na alisin po niya yan sa puso natin. Kasi siya lang naman nakakaalam ng puso mo eh. Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mga laman ng puso nyo. Okay? Alam ko, ang mga laman ng puso nyo ay magaganda. Kasi magaganda at mapupogi kayo lahat dito. Walang amen? Okay lang yun. Kasi hindi naman yun ang dapat kong sabihin. Napilitan lang ako kasi nakangiti kayo. May pagkukunyari na pala ako. Sorry, joke only. Okay po. So, ang sinasabi lang po dito na ang puso ng tao ay walang kagalingan, walang contentment, deceitful, mapaglinlang. Sabihin niya oo, pero hindi. Sabihin niya mahal ka niya, pero ang totoo, pagtalikod mo, hindi ka niya mahal. May iba pala siyang minamahal. Sana wala yan dito sa atin, no? Sana, I hope and pray na wala yan dito sa atin kasi kawawa naman yung mabiktima ng ganun. Okay? So, dito tayo, diretso tayo, at tuloy tayo sa ating pangalawang pag-uusapan. Meron pa pala akong dapat sabihin. According to Life Application Bible Study, sometimes we don't let people know us completely because we are afraid they will discover something about us and they won't like. Sabi ko na nga kanina na pag ako ay na-discover nyo, ay sabihin nyo na, ay parang hindi ako makapaniwala. Okay? Kasi ang Diyos lang talagang nakakaalam mo lang iba. Sige, doon na tayo. Sige, gets nyo na yon. Gets nyo na yon. Na hindi pwedeng i-judge ka, o hindi pwedeng i-examine ka, hindi ka pwedeng i-search o suriin ng kapwa mo tao. Kasi tiyak, pag ang kapwa mo tao ang sumuri sa'yo, magkukunyari ka na mabuti ka, na tama lahat. Yung self-examination, hindi rin maganda. Kasi nungalingan yung self-examination. Siguro mayroong hindi. Kasi kasabihin mo sa sarili mo kahit hindi okay. Kahit hindi tama. Sige, ako yan. Oo, pero hindi. No? So dapat, saan tayo magpasuri? Saan tayo magpa-search? Search me, God. Kay God lang. Walang iba. Walang ibang pwedeng, kaya nga walang ibang mag-judge, pwede mag-judge sa atin eh. Kasi hindi naman alam nung tao na mag-judge sa'yo. Baka mas higit pa siya sa'yo. Mas higit pang kung anong masama siya sa'yo. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge sa ating kapwa kasi Diyos lang ang pwedeng mag-judge. Okay? Ang pangalawa po natin pag-uusapan, ask God to test you and know your thoughts. Oh, pati pala isip natin. Pati pala ang isipan natin ay alam ng Diyos. Hindi mo pa sinasabi, meron sa Bible, na hindi mo pa sinasabi, sabi sa Bible, hindi mo pa sinasabi, hindi pa bumubuka ang bibig mo, wala ka pang sinasabi, alam ko na ang sasabihin mo. Dito yan, dito sa 139, chapter 139, basahin niyo po pag-uwi niyo. Take your time, read it, and memorize it kung pwede. Kasi prayer po ito. Awit at panalangin ito ni David. Na dapat maging awit at panalangin din natin. Kasi tayo po, bihira ko nga lang marinig na search me God eh. Ang sinasabi, search myself. Examine myself. Or magpapasearch ako dun sa expert. Kagaya ng doktor. Okay? Pero dito po, biblical. Biblical teaching po ito. Biblical analysis or biblical testing na tinatawag. Na tayo ay nagpapatest sa ating Panginoon. Na pati ang ating isipan ay alam po ng Panginoon. Ano man ang iniisip nyo ngayon, alam ng Panginoon. Walang maitatago kahit ano. Dahil ang sabi nga sa Bible, ang ating mga buhok, ang bilang ng ating mga buhok ay alam niya. Kung ilan ang nagkandalagas dyan sa buhok mo, Ricky, alam niya. Diba? So wala kayo maitatago. Okay? Tapos, okay, nandito. Because, ayan ang sagot kung bakit alam ng Diyos. Because God sees your own mind. Tagos. Nakikita niyo ba yung, ngayon may mga CCTV na,
Di ba? May mga kung ano-ano ng apps ngayon na malulocate ang pamilya mo, asawa mo, kung nagluloko, or girl, pareho babae o lalaki, kung anong ginagawa. Meron ng ganun. Ewan ko kung meron dito sa Pilipinas. Panood ko lang ito sa TikTok. So, wala nang sikreto din ngayon. May CCTV, tagos na. Kung sa mall, ganun din. Na-imagine nyo ba na may nakaupo kayo sa loob ng room, tapos may nakatingin sa inyo, na sa tingin mo tagos ang tingin niya sa'yo kahit nasa loob ka. Kahit madilim, ang kadiliman ay papaliwanagin ng Diyos kung siya ay lalapit sa kadiliman. Ang sabi nga dito sa Bible, dito sa 139, na ang sabi dito ni David, ang dilim at ang liwanag pareho lang sa'yo. Kahit madilim man, pag lumapit ka, liliwanag. Kaya wala tayong pwedeng gawin sa dilim na hindi maihayag sa liwanag. Dahil ang Diyos ang ating liwanag. Kung halimbawa nagtatago ka sa dilim, di ba sabi mo, ay naku, safe ako. Safe na ako rito. Hindi ka safe, kapatid. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa'yo. At ang kanyang liwanag ay liliwanagan niyang kadiliman mo. Okay? Katulad ko, nasa dilim talaga ako dati. No? Hindi naman literally nasa dilim ako, hindi nakakatakot kung sa dilim lang pala talaga ako. Hindi naman literally nasa dilim ako. Kundi ang buhay ko po ay madilim. Marami pong mga ups and downs, maraming kasalanan, maraming nawali, marami. Okay? Na hindi mabilang. Nakulang yung pagluhod ko para sa akin at umiiyak para humingi ng tawad sa Diyos. Pero ang Diyos na makabuti, pinatawad niya ako at binago. Kaya po nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Katulad ni David, madami din siyang kasalanan. Pero pinatawad siya ng Diyos. Ako, na-experience ko po, napatawarin ng Diyos at baguhin ang aking buhay at ang kadiliman ng aking buhay ay dinala niya ako sa kanyang kaliwanagan. Kaya maliwanag na pong isip ko ngayon. Dati po malabo isip ko, silosa ako, mapagbintang ako. Ganun ako dati. Ewan ko sa kanya, ba't di siya nagsiselos? Siguro nagsiselos siya, sikreto lang, no? Pero si Lord, alam niya kung nagsiselos ka din. Di ba? So, ang dami mga bagay na hindi niyo ako magugustuhan. Hindi niyo ako magugustuhan. Pero, dahil sa Panginoon, narito tayo ngayon, nagbago tayo, binago niya tayo. Yun na nga yung 2 Corinthians 5:17, di ba? Anyone who is in Christ, he is a new creature, and the old has gone and the new has come. So ito po ako, bagong nilalang. Kaya nakikita niyo po ako dito. Amen po? Okay. So ang una nating sinabi kanina, na bakit alam ng Diyos ang ating isip? Dahil ang Diyos ay nakikita niya ang ating utak, pati utak mo tagos. Kita ni Lord yun. Okay? Yan ay makikita sa verse 2. Basahin natin. Ito. Verse 2. Saan ka na? Verse 2? Okay, verse 2. You know everything I do. From far away, you understand all my thoughts. Kahit saan man tayo magpunta, kahit napakalayo natin, kahit ano tayo sa Saudi, kahit sa Amerika, kahit sa Israel, may Hamas pa doon. Kahit doon pa, alam ng Diyos ang ating mga kaisipan. So, hindi talaga tayo pwede maglihim sa Kanya. Okay? So, ang daming dapat basahin dito na magugustuhan yung basahin at magiging panalangin nyo rin sa buhay. Ako, sa totoo lang, sobrang natutuwa ako pinakita ni Lord to sa akin. Itong passage na ito, itong Psalms 139. Okay po. Ang sunod nating pag-uusapan ay pangatlo. Itong pangatlo po. Okay. Wait. Nag-skip ako. Alam ng Diyos ang mga secrets natin. Wala tayong maitatago sa Kanya. Matthew 10:30. And even yun ang nasabi ko kanina, yung bilang ng buhok natin ay alam niya. Nasabi ko na pala kanina, na advance na. Tapos, ang B, because God knows your actions. Alam ng Diyos ang mga lakad mo, kapatid. Alam ng Diyos ang lakad ni tatay. Alam ng Diyos ang lakad ni nanay.
Alam ng Diyos ang lakad ni ate at ni kuya? Kung sila ba nagpapaalam sa kanilang mga magulang ng tama? O baka mamaya nagsisinungaling? Pupunta sa mall. At anong gagawin sa mall? Siyempre yung mga magulang, natatakot sila para sa inyo. Kasi kung yung, dapat ma-realize natin na ang mga magulang natin, totoo yan na nag-aalala sa atin. Nagtatampo tayo agad kapag hindi ka pinayagan na makipag-date. Ha? Or pupunta sa mall, manood ng sine. Sino ba kasama mo? Kaya tinatanong natin ng mga magulang, sino ba kasama mo, anak? Okay? Kasi po, kung tayo ay nakikisama sa hindi natin kapareho, ayoko naman mag-degrade, ayoko naman mag-judge dun sa mga taong hindi believers. No, hindi ko natatawagin Christian, believers na lang. Kasi Christian believers pa rin yun, di ba? Followers of Jesus Christ. Iba po ang mangyayari po sa buhay natin. Lalo pa mga bata pa tayo, mga bata pa kayo, hindi ako. Mga bata pa kayo at hindi nyo pa naintindihan kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Lalo na maselan ang daigdig, ang mundo ngayon, ang daming karahasan, ang daming mga nangyayari, ang daming masasama. Kung tayo po hindi nakikinig sa ating mga magulang, saan tayo pupulutin? Mabuti kung mabuti lang. Mabuti kung okay lang. Kung hindi, paano? Diba? Ang mga magulang natin, nagpipray yan. Sino ito yung mga youth? Sino yung mga kabataan? Yung mga single, yung mga young pro. Then, akala nyo, ano kayo? Hindi pa kayo exempted. Kasama kayo sa tinatawag ng mga kabataan. Mapusok. So, dapat nakikinig tayo sa ating mga magulang. Kaya nga, dapat ang mga magulang, alam din nila ang salita ng Diyos. Nagbabasa sila ng Bible. Kasi po, dito po natin makukuha ang kasagutan lahat ng ating mga katanungan. Dito po sa Bible. Hindi po kay Kumaring Marites, hindi po. Hindi po. Sa Bible lang po. Walang iba tayong pagkukunan ng sagot ng ating ipamumuhay sa araw-araw, kundi guidance and protection ay dahil nandito. Through the power of the Holy Spirit that dwells in us. Tama po? Okay. So dito na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo natin pag-uusapan, ask God if there is any wicked way in me. Ask God if there is wicked way in me. Diba? Kasi tayo po ay tunay na nilikha tayong makasalanan. Di po ba? Ang ating mga magulang ay si Adan at si Eva, yun po yung ating minanang kasalanan. Okay? So, dahil sa tayo ay tumanggap na kay Jesus Christ, naging born again na tayo. O alam nyo naman yan, pinag-usapan ni Pastor Abet ang nag-share sa atin about how to become a born again Christian. Di po ba? Sa simula ay nakarinig kayo ng salita. Hindi ka naman maging born again kung hindi mo man marinig ng salita ng Diyos. Yun na nga, importante talaga, go to the Word. The Word. Sa Word of God. Who is the Word of God? Jesus Christ. Jesus Christ in person is the Word of God. Kaya tayo dapat sa Word of God lang tayo pumunta. Kasi, faith, syempre, tayo ay, saan nga ba yun? Nalimutan ko na. Only grace alone we save. Tama? By faith. Tama? So, hindi ka naman, dahil ang biyaya ng Diyos, ipinagdududulan na sa'yo, which is the Word of God. Pero hindi ka naman nakinig, hindi ka naman seryoso. Okay po? Faith, we cannot please God without faith. So, dapat po, may faith tayo at magagaling po yan saan? From hearing the Word. From the Word and by hearing the Word of God. So kung wala po yun, wala tayong faith, hindi natin alam, paano natin ma-please si God? Paano tayo pwedeng lumapit sa Kanya at humingi ng tulong at magsabi ng ating mga pangailangan? Paano? Hindi mo nga alam kung, hindi mo nga siya kilala. Dito natin siya kasi makikilala. Dito po natin makikilala ang Diyos. Dito po natin makikilala kung sino ang Panginoon sa buhay natin, kung ano ang ginagawa niya. Sabi ni David, basahin ko sa
basahin ko ganda kasi ng mga sinabi dito ni David eh. Sa akin pong observation, ay yung mga nangyayari noon ay maaaring mangyari sa atin ngayon at nangyayari sa atin ngayon. At ang interpretation ko po sa mga nangyayari ay ang sinasabi po dito ni David, kung ating susunin ito, siguro meron tayo ito, part 2. Buwan na ng part 2. Kasi maganda po talagang himay-himayin. Ito po ang sabi ni David, ipinapalagay niya o sinasabi niya na ang Diyos ay everywhere. Ang Diyos ay, Ang Diyos ay everywhere, omnipotent, omnipresence. Ang Diyos ay kahit saan naroon siya, ang Diyos ay makapangyarihan, at ang Diyos ay, anong isa? Matalino. Tama? Omniscient. Yun ay matalino. Okay. Marami pa pong attributes ang Diyos na pinapagpapahiwatig at pinapaalam dito ni David. Madaming pa po. Kung atin pong himay-himayin ito, makikita natin kung ano ang pagkakilala ni David sa Diyos at kung gaano din siya kakilala ng Diyos. Okay? Na ang sabi po dito, nandito po yung sinasabing, ay tinakpan kita sa sedapupunan ng iyong nanay. At dito rin po yung, I made you fearfully and wonderfully. Dito rin po yun. At dito rin po, specific 17, basahin natin ang 17. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Okay. Sa 18. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Wow! Sa lahat ng pangyayari sa buhay niya, na alam niya kung ano ang Diyos sa buhay niya, kung sino ang Diyos, at siya rin alam niyang kilala. Intimately nga eh. Di ba? Intimately kilala ni David, ni Salmista David, ang Diyos. At siya rin, sinasabi niya dito, nakilala din niya ang Diyos. So ngayon mga kapatid, kung kilala ka ng Diyos, at kilala din natin ang Diyos, may dahilan ba para hindi tayo lumapit sa Kanya? May dahilan ba na para magduda tayo na pagagalingin ka niya sa iyong karamdaman? May dahilan pa ba para pagdudahan mo siya na hindi niya i-provide ang lahat ng pangangailangan mo? May dahilan ba para sabihin mo na hindi pa ako mag-aasawa, pero ito na, mag-aasawa na ako. At ito na, magkakaanak na ako, magkaka-work na ako. Ibibigay na sa akin ng Diyos ang pamilya kong sira, bubuuin niya uli. May dahilan ba para hindi magawa ng Diyos ang imposible na magiging posible? Because God, nothing is impossible with God. Amen? So lahat po yan, lahat kung kilala mo ang Diyos at kilala ka rin ng Diyos, your intimately relationship together, you have intimate relationship together. Imposible na hindi mo maarok o hindi talaga natin maarok. Sorry, hindi natin maarok. Ang ibig kong sabihin dito na hindi natin maramdaman at malalaman through the Holy Spirit, through the Word of God, na tayo ay sinasagot na pala sa ating mga kahilingan. Nakakala mo lang nakafocus ka doon sa hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita yun na sa harapan mo. Na yun na pala ang biyaya sa iyo ng Panginoon. Okay? Ang Jaco Heart Church ay biyaya sa atin ng Panginoon. Amen? Ang leader, kaya hindi ko mapigil na hindi ko ito sabihin. Then experience po namin ito ng pamilya ko. Na sila po ang naging tulay, dahil hindi ko naman makilala talaga si Lord. Nang ganun kakilala, kung walang tulay. Tandaan natin, na tayo po lahat ay pinagsasama-sama ng Diyos para po magtulungan, mag-inspire with each other, encourage with each other, helping each other. Hindi po tayo nandito para itulak mo each other, sipain mo yung each other, at dibakin mo yung each other. Hindi po ganon. So tandaan natin na kung kilala natin ang Diyos at kilala ka rin ng Diyos, imposible na ang mga bagay na sa tingin mo ay matagal mo nang hinihingi pero hindi niya pa sinasagot. Kasi siguro, di ba, sa ating devotion, naalala sa devotion po namin, every Saturday, palagi pong kasama yung sagot ng Lord. 3 ways God answers our prayers.
yes, no, and wait. Teka lang, wait. Sorry. Nanuyo ko yung lalamunan ko, promise. Okay. So, kung no, ako yes, maybe, no, hindi pala maybe, kasi si Lord ay precise. Walang maybe, walang baka sakali. Si Lord ay hindi nagbabaka sakali. Kaya kung nagtitiwala tayo sa Diyos, walang baka sakali lang, Lord. Wala pong ganun. Pag nanalangin tayo, iwanan na natin sa Diyos at try to ask God to strengthen your faith and believe na ang Diyos lang talaga ang makakasagot sa lahat ng panalangin mo at anytime, sasagutin niya lahat ang mga kahilingan mo. Yes, kasi kailangan mo na yan. No, kasi hindi pa. Hindi pa yan para sa'yo. Wait, kasi meron pa siyang gagawin sa'yo. Babaguhin pa niya yung puso mo. May ilalagay pa siya sa'yo. May aayusin pa siya sa buhay mo. When we pray, we are changed. Tayo muna ang nagbabago. First, tayo ang nagbabago pag nananalangin tayo. Hindi kaagad yung pinapanalangin natin. Kaya kung minsan sabi mo, bakit kaya nananalangin ako? Bakit kaya patuloy ako nanalangin, nag-iiba yung pakiramdam ko? Kasi ang sabi nga, ang sabi nga sa nabasa ko din, when you handle the anxiety of your child or your children, handle yours first. Kung may anxiety ang nanay mo, kapatid mo, kung paano mo sila i-handle, ikaw muna. Ayusin mo muna yung sarili mo. Okay? At sa mga kapatiran naman na sinasabi ko na dapat tayo ay sama-sama, ito na naman ako, yung sinasabi ko, intercessory, Dorcas, prayer meeting, music team, ano pa ba ang ating ginagawa? Prayer meeting, youth fellowship. Dami na pwede nating puntahan para tayo po ay magkaisa. Para tayo po ay dito matututo tayo. Hindi ko po minamaliit yung alam nyo. Dahil ako po hindi pa ako naka-arrive doon sa gusto ko. Ang hinihintay ko yung gusto ni Lord. Kung paano niya ako dalhin doon. Ako? Wala. Sino ba ako? Maghihintay lang ako. Kaya huwag tayong magtampo. Wait, just wait. Kasi ang Diyos kumikilos talaga. Hindi yan siya yung Diyos na natutulog. Naririnig ka ng Diyos at sasagutin ka ng Diyos. Kung hindi man ngayon, wait lang at sasagutin ka niya. Experience na natin yan sa buhay natin. Lahat tayo, I suppose, experience na natin yan. O aminin nyo sa hindi. Maraming time na pinaghihintay kayo ng Diyos, pero nung sinagot niya kayo, ay grabe. Because good things is worth waiting for. English ko talaga. Pinag-aaralan ko talaga. Good things is worth waiting for. Ang mga mabubuting bagay na nagmumula sa Diyos, nagmumula ba sa Diyos ang mga masasamang bagay, pangit? Ang magaganda at mabubuting bagay ay nagmumula sa Diyos at talagang napakahalaga ng paghihintay natin dahil yun ay mabuting bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen! Alam nyo, ang kapatid mo, ang katabi mo, ang katabi natin, no? Hindi naman yan sila perfect para mamili ka ng katabi o kasama dito sa church. May sarili din silang drama, may sarili din silang baggage, may sarili din silang unanswered questions. Pero ang Diyos nagbibigay sa atin ng tao na para sa atin talaga, to guide us, to help us, to pray for us, to walk with us on our journey as Christian, to live in faith, not by sight. Di po ba? Yun ang binigay tayo ng Diyos sa isa't isa. Kaya magpasalamat tayo dahil tayo ay binigay ng Diyos as a gift to each other. Kaya mahalin niyo po ang bawat isa dahil utos din po yan ng Diyos. Okay. Ayan na. Ang oras ko, tinitignan ko. Okay. Ang sabi po, if there is any wicked way in me, because only God can lead you to the right path. Okay? Itong life verse ko po ito eh. Yung Proverbs
chapter 3, verse 5 and 6. Love your God with all your heart, and lean not on your own understanding, and every ways acknowledge Him, so that He will direct your path. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso. Huwag tayong manangan sa sarili nating alam. Okay? At ang lahat ng ating ginagawa, ipaalam natin sa Kanya. Kasi siya na naman nakakaalam eh. Why we still trying to hide things from God? Nakikita naman natin si God. Nakikita niya pala tayo. Pero bakit ba may marami pa rin tayong nililihim sa Diyos? Sa Diyos dapat totoo tayo. Kasi hindi na tayo chichismis. Amen? Sa Diyos magiging tapat at totoo tayo dahil siya lang talaga ang tapat na Diyos kahit hindi tayo tapat sa Kanya. Okay? B, because God will lead you to the everlasting, to the way everlasting. Okay po. Kung tayo po ay tunay na sumusunod sa Panginoon at tunay na magkakasama tayo, nag-fellowship na tayo, di ba? Yung mga ministries natin dito, lahat yan ay mahalaga. Walang maliit o malaking ministry dito sa church. Lahat yan ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya pumunta naman kayo, umatin naman kayo, para magkita-kita tayong lahat, para we will grow together. We fellowship together, and we will grow together. Di po ba? So, ang ibig lang po sabihin dito ni David, ang ibig niya po lang pong sabihin dito, na ang Diyos ay kilala niya, at kilala siya ng Diyos, at kahit anumang bagay, kahit anumang kasalanan ang nangyari sa buhay niya, gaano magkasama, ay pinatawad siya ng Diyos. Okay, ang ating application. Sige, sa application na po tayo. Sensya po, hindi ko na po yun na. Okay, application. Do not be proud of yourself, but be humble. Do not be proud of yourself, but be humble. Huwag po natin isipin na ang galing ko na. Ang galing ko na tumugtog. Ang galing ko na kumanta. Ang galing ko na sumayaw. Ang galing ko na magsalita. Memorize ko na nga yung ano bang mga dapat memorizein dyan. Galing-galing ko na. Huwag natin pong isipin yon. Dahil any moment, yung alam niyo yung pwedeng kunin ng Diyos pag nagmayabang tayo. Amen? Be humble before God. Kasi wala pong masisira sa atin. Kung mawawala sa atin kung nagpapakumbaba tayo. Kahit sa ating kapwa. Magpakumbaba ako kay Ricky. Kahit siya pa ang may kasalanan. Kahit palagay lang yun, example lang. Kahit siya pa ang may kasalanan, magpakumbaba ako sa kanya at sorry na, Papa. Sige na, love na tayo uli. Bati na tayo. Kahit siya pa ang may kasalanan, magpapakumbaba ako sa kanya, I don't care. Ito yung gusto ng Diyos sa akin eh. Nakikita niya sa puso ko eh. Pananagutan ni Ricky, nagpakumbaba na ako, hindi pa niya ako pinatawad. Accountable siya doon. Di po ba? Lahat tayo ay may accountable sa Diyos. Mabuti man o masama, ano ba ang bumabalik sa atin? Pag mabuti, may sakit sa puso. Kaya nga, sobra ko nga yan minamahal eh. Kasi may sakit sa puso. Ang puso ko, yun na lang tumitibok-tibok para sa kanya. Di ba? Kasi gagamitin pa kami ni Lord. Gagamitin pa siya ni Lord. So kami, partner kami. Okay? Sino bang partner niyo sa buhay niyo? Ha? Lahat tayo may partners in life. Kung wala kang partner na sa tingin mo ay parang, hindi ko naman wala yung partner ko parang, KJ. O, ang dami namin mga sisterettes. Dami namin mga sisterettes. Come to us. Join intercessory group. Sabi nga ni Sister Ophie, pag tuwing tatayo siya dito para mag-testimony, ang saya-saya niya nung time na simula noon nang nag-join sa intercessory hanggang ngayon. Kasi po masaya po tayo. Hindi po tayo malungkot, hindi tayo Kristiyano malungkot. Sabi nyo lang, ang Kristiyano daw malungkot. Hindi, no? Saya-saya kaya. Saya-saya ng Kristiyano. Doon ko ngayon na napatunayan na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Amen! Okay. Ang sunod po, ask God to expose your true character. Sabihin mo kay Lord, Lord, ano ba ang pagkatao ko, Lord? May masama pa ba sa akin, Lord? Nagkukunyari pa ba ako, Lord? Nagsisinungaling ba ako, Lord? Nagsasabong pa ba ako, Lord? Umiinom pa ba ako, Lord? Inaaway ko pa bang asawa ko? Nagbumura pa ba ako, Lord? Lord, ano pa ba yung masama sa akin, Lord?
Lord, ipakita mo to exposed. Yung dilim, kailangan lagyan niya ng bumbilya. Pag nilagyan natin ng bumbilya ang isang bagay na madilim, liliwanag po yan. Okay po? At pag tayo ay nagpasakop sa liwanag ni Kristo, ang kanyang Lordship, ang ating past, pupunta sa present, babaguhin niya sa kasalukuyan. At mas babaguhin niya sa darating pa. Kasi loves ka niya eh. Mayroon bang magulang na mahal niya ang anak niya pero pinabayaan niya tumubog doon sa tubugan ng karabaw? Pwede naman. Kung makita mo, ahunin mo yan, paliliguan mo. Para luminis. Pabanguhan mo, pulbuhan mo, bihisan mo. Para maging malinis. Ganun din ang Diyos sa buhay natin. Babaguhin niya tayo, lilinisin niya tayo, aahunin niya tayo sa tubugan ng kalabaw na madumi. Na-illustration ko lang yun kasi pangit pag tubog sa tubugan ng kalabaw. Di ba ga? Pangit. Okay. So, kung mayroon man kasamaan yan sa pagkatao ko, pakita mo nga, Lord, ako ba naging like Christ na ba ako, Lord? Example ba kita, Lord? Sumusunod ba ako, Lord, sa sinasabi mo na kung gusto mong masumunod sa akin, pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa akin. Sumusunod ba ako, Lord, sa iyo na sabi mo, you came to serve and not to be served? Ginagawa ko po ba yan, Lord? Ay, sabi mo, you came to serve, not to be served, eh. Ganun din ba ako, Lord? Expose it to me, Lord. Kung ganun ako, Lord, alisin mo po yan, Lord. Alam kong hindi mo yan gusto. Alam kong hindi yan kaaya-aya sa mata mo. Okay, sunod, grow in the knowledge of God. Again, grow in the knowledge of God. Ito po ang knowledge ni God. At hindi ka naman mag-grow nito na mag-isa lang. Pag nagkaroon ka ng self-study, kagaya ko ng self-study, hindi naman talaga yung self-study ko. Alam niyo po, kailangan may kasama. Kaya nga kailangan natin tayo magkakasama. Okay? At ang sunod, trust and obey. Trust and obey. The hard thing to do, or the hardest thing to do in our life as a Christian, susunod tayo, maniwala at susunod tayo sa Diyos na hindi natin naintindihan. Di ba ba? Susunod tayo sa Diyos kahit hindi natin alam kung bakit tayo sumusunod sa Kanya. God, but I will still follow you, I will obey you, kahit hindi ko po naintindihan. Kasi may dahilan ang Diyos sa mga bagay na hindi natin naintindihan. Kung hindi man niya nire-reveal ngayon, someday, ipapahayag niya sa'yo kung bakit. Wait lang, huwag magmadali, huwag yung pangunahan ang Diyos. Okay? So kung tayo ay nagta-trust and obey, ang sabi, Lord, lead me to the way everlasting. Okay? Pag tayo sumunod sa Diyos, naniniwala, tayo dadalhin niya sa daan, saan daan? Laging daan, sa nakaraang daan, sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa makipot na daan, hindi sa maluwag na daan. Sa makipot na daan, nandoon po ang kaligtasan. Okay? Sige po. Conclusion na po tayo. Okay. Search me, O God. A heartful desire for God to intimately know and examine one innermost being. It reflects a longing for God's presence, guidance, and understanding in every aspects of our lives. Dito po pinapakita lang na kung tayo po ay nagpapa-search, nagpapa-examine, nagpapasuri sa Diyos, ang lahat po ng mga bagay na sa tingin mo hindi tama, lalabas at aayusin niyan ng Panginoon hanggang sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Wala siyang ititira na kahit kunting tuldok. Of course, nabubuhay pa rin tayo sa mundong makasalanan. Of course, yes. Pero ang Diyos patuloy na gagabay sa'yo, lilinisin ka, proteksyonan ka, at bibigyan ka ng guidance para mapunta sa buhay na walang hanggan. Amen po? Amen? Okay. So, ang ibig sabihin po na tayo ay magpasakop sa Diyos. Number 1, magpasakop tayo sa Diyos. Number 2, tayo ay sumunod at maniwala.
Dahil kung hindi po natin gagawin yan, wala. Sayang yung lahat ng pinaghirapan mo. How many years na akong Christian? Tumanda na akong Christian, and yet ganito pa rin ako. Kasi, hindi mo sinusunod ang mga dapat gawin na panuntunan ng Panginoon. Hindi naman mabigat ang pamatok ng Diyos, magaan lang. Tayo lang na nabibigatan kasi ayaw natin. Amen? Okay. Sige, gusto kong kumanta. Kung may time pa, kakanta pa tayo sana sila Teacher Sim. May time pa po? Sige po. Wala naman. Ay, advance naman yung watch natin eh. No. Sige. Kantahin po natin ang Salamat Panginoon. At habang pinakanta po natin ito, please, lagay niyo sa puso't isipan mo na tunay na nagpapasuri tayo at nagpapasiyasat sa ating Panginoon. Amen po? pinagkaloob mo sa amin, Lord, upang alam namin na Ikaw lang ang siyang magpapasiyasat. Sa iyo lang kami magpapasiyasat. At walang iba po, Lord. Salamat, Lord, dahil alam namin na kung masiyasat mo kami, ano man ang aming pagkukulang o kamalian, Lord, itatama mo ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at hiling ko po sa umagang ito na ang mga naniririto ngayon, Panginoon, Lord, ipuin mo ang kanilang mga puso't isipan. Hayaan mo po na siyasatin mo sila, Lord, at alin mo sila sa kaliwanagan. Kung kulang pa po ang kanilang kaalaman, dagdagan mo po ito, Panginoon. Lord, sana, Lord, inihiling ko, nawa, Panginoon,
ang mga puso na naririto ngayon, na alam kong nilinis mo ito, Panginoon. Lord God, dalhin mo nga sila sa mga ministry na kailangan sila. Dahil ito po ang dapat namin na magsama-sama po kami upang kami ay mag-grow. Sama-sama kami lumago. Ang maturing Christians, dapat po ay sama-sama na lumago sa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Glory to God. Salamat, Pastor Anita, sa paggamit sa iyo ng Panginoon para ihatid ang kanyang salita. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh